God bless you, beloved Brother Ray Santos. Tayo manalangin na mahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus. Siyong takila, banal, presensya, yung pinadama sa sa amin sa araw nito. Salamat sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Salamat sa mga anak mo tatapat sa pagbibigay. As pag-arang salita, mahal na pinili ko magpala, sa ganakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin ang binigalang na pastor. Bless this once again, O Lord, through your word. At aming sinasaway lahat yun ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timon sa milibandad, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, ating binibigay sa ating takilang Diyos sa buhay, walang iba, kundi ang ating mahal na Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to the beloved Pastor, Evangelist Will Distrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember, cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating beloved preachers, workers, mga instrumentalists, mga wits, at sa ating mga webcast viewers. Welcome din po sa ating mga in-laws, ating beloved Mr. Pogs. At sa inyong lahat, tinamahal, magandang hapon. Pwede natin malapan. Kindly read the book of Ephesians chapter 1, verse 3 up to 6. Dito po sa aklat ng mga tiga-Epeso, Kapitulo 1, ang talata po ay 3 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanyang bago, itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Amen. Inawit kanina ng choir, Finest Generation Choir, going up to the high places. So pamagat ng ating paralan, high places. Going up to the high places. Yung mataas na dako. Bago natuloy yan, kindly pakibasa pa, the book of Prophet Habakkuk, chapter 3, verse 19. Dito po sa aklat ng Habakkuk, Kapitulo 3, ang talata po ay 19. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Si Jehovah na Panginoon, siyang aking lakas at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At ako'y palakarin niya sa aking mga mataas na dako, sa pangulong manunugtog sa aking mga panugtog na kawad. Amen. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon my high places. Ako'y palalakarin niya sa aking mga matataas na dako.
Matatas na dako, high places. Mayroon ka bang high places? All the Christians have their own place, high places. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Kailangan, abutin mo yan. Yung high places mo. Because one of the works of the enemy is to put you down. Gusto ka ibagsak, i-discourage? Yan ang trabaho ng kaaway. But you have to go on your high places. Dapat lumakad ka sa mataas na dako mo na binigay sa'yo ng Diyos. Ano yan? Mataas na dako, yung mga tagumpay na ibibigay sa'yo ng Diyos na buhay. Amen? Kaya sabi na sa Ephesians, isa-isa natin, kanina. Ephesians chapter 1, verse, simula sa 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Akala mo, magkahiwalay. Akala mo, may ibang Diyos. Akala mo, iba yung Hesukristo kaysa Diyos na Ama. As pagkasulat, if you are not wide reader of the Word of God, then you will be misled na baka isipin mo na maliban sa Kristo, may iba pang Diyos. Di ba? Kasi sinabi diyan, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Kaya mayroon mga ibang panampalataya, iba yung Ama, iba si Jesus Christ. Hindi nila binasa yung maayos ng Word of God. Kaya dapat ang magpapaliwanag ng Word of God, hindi basta karunungan lang, propita ng Diyos, man of God. Walang iba ang ating mga pastor. Amen? Basta praise the Lord. Pag head knowledge lang, then many will be misled to believe that God the Father and Jesus Christ are distinct person. Akala nila magkahiwalay. Pero sa Biblia, kung basahin mo lahat, there is only but one God. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Amen? At anong pangalan ng Ama? Isaiah chapter 9, verse 6. Jesus Christ. Yan ang pangalan ng Ama. Palapakan natin, mga Panginoon. Na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Pinagpala tayo ng mga spiritual blessings in heavenly places. Ano yung heavenly places? Ano yung pagpapalang spiritual sa sangkalangitan kay Kristo? Ano yung pagpapala na yan? Nandyan din ang sagot sa susunod na mga talata. Sa verse 4, ano yung mga pagpapalang spiritual sa kalangitan o sa matataas na dako sa kalangitan? Sa verse 4, yan ang sagot. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Palapakan natin, Panginoon. Hindi basta-basta pagpapala yan. Amen? Yun narinig mga patuto kanina. Hindi po ang pagpapala ay material sa Biblia. Amen? Kung may material ka, yan ay bonus lamang ng Diyos sa'yo. Because you are so blessed by the spiritual blessings. Very clear in the Word of God, ang pagpapala ng mga Kristiyano, hindi po material. Spiritual ang pagpapala. Ano yan? Pinili ka bago pa man itatag ang sanlibutan. Isa yan sa pagpapala. We have been chosen by God before the foundation of the world. Pinili tayo. Wala pang mundo. Minamahal. Pinili ka na ng Diyos. Pinili na tayo. We are in the mind of God before He created the heavens and the earth. Sabi ng Biblia.
bago nilalangin ang mga langit at lupa at lahat ng mga bagay na kita natin dito, nandito na tayo sa mind ng Diyos. Amen? Pinili niya tayo, minamahal, upang tayo maging mga banal. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Yan ang mapagpapala, tinutukoy yan. Dapat lakaran mo yan. Dahil, pag namamuhay ka ng matuwid at banal, minamahal, kaya mong gapiin ang kaaway ng Diyos. Diba? So, praise the Lord! You will certainly defeat the enemy if you walk a righteous life. Buhay na matuwid, minamahal. Namumuhay ka na sinusunod mo ang kanyang kalooban, kahit may kahirapan, sinusunod mo, minamahal, you can defeat the enemy. Walang virus, walang gira, walang mga demonyo kaya magtagumpay sa iyo because Jesus is with you. If God be with you, who can be against you? Kung ang Diyos ay kasama mo, sino ang laban sa iyo? Mayroon bang kahirapan? Mayroon bang problema? Mayroon bang virus? Mayroon bang gira na kaya magtagumpay sa iyo? Wala! Because Jesus is power. Jesus is salvation. Kaya dapat you know how you go up to your high places. Dapat alam mo lakaran ay yung matataas na dako. Dinadayat yan ng kaaway. Minsan ang mga anak ng Diyos pinapalakad sa mabababang dako. It's not the will of God. The will of God for the Christians is for you to walk in your high places. Palakpakan natin, Malapino. Love you, Sister Jane. Nagpag-testify kanina. Love you, Brother Ivan. Di ba? Love you, Sister Jane. Nakilala namin, napunta kami sa Hong Kong. Nasa tayo sandali doon, kilala namin si Sister Jane. At nakita natin na mahal na ang paglilingkod sa Malapinoon ay mayroon kang desisyon na gagawin. Amen? Bigyan ka ng power ng Diyos to choose. Kailangan piliin mo ano ang matuwid, ano ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Amen? Doon tayo sa kalooban ng malapay noon. Dahil ang mga bagay dito sa mundo, lahat po ay pansamantala. Amen? Pansamantala. Lahat ng kikita natin mga bagay ay parang pawang mapaparam lahat. Sinabi na ba sa sulatan? Pero yung ginawa mo sa mahal na Panginoon, yung pagsisikap mo, pagsakripisyo mo sa pagsunod, yan po ay mananatili magpakailan pa man. You will be rewarded of your sacrifices and following the Lord. Kaaway, inabangan lang na ibagsak tayo. Kaya paglilingkod talaga sa Malapinoon, tao sa puso talaga, sagad sa buto ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ayan, no? Ito yung magpapapalang espiritual upang tayo maging mga banal at mga walang dungis. Walang dungis. Pagbalik ng ating mahal na Panginoon, yung katawan natin may pagkasira, papalitan ng katawang walang pagkasira. Yung mga kahinaan natin will be wrapped up in righteousness. Lahat yan, babalutin at aalisin, babalutin ng matuwid, katuwiran at kabanalan.
Amen? Walang dungis ang plano ng Diyos sa atin. Banal at walang dungis. Sa harapan niya sa pag-ibig. 5. Sabi niya. Na tayo itinilaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa mamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya. Tinalaga sa pagkukupkop. Kinupkop tayo dahil hindi naman talaga tayo pinili. Hindi tayo pinili na bayan, yun naman, mga hentil tayo. Ang pinili talaga ay Israel. Mga Hudyo talaga ang pinili. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kahit yung hindi pinili, ay kinupkop at pinili din ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Verse 6. Pakibilis. Sa ikapupuri ng kalulatian ng kanyang biyaya, na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Napakalaking pagpapala, minamahal, na tayo'y kinupkop sa ikapupuri ng kanyang biyaya. Sino tayo, minamahal? Para piliin ang ating Diyos na buhay. Hindi tayo karapat-dapat na piliin. Ngunit dahil sa kanyang biyaya, the gift of grace, regalo sa atin na biyaya, nandito tayo, minamahal, nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay. Binigyan ng tagumpay na mahal. Kailangan ma-realize ng mga anak ng Diyos. Kailangan malaman mo at lakaran mo na ikaw tinawag ng Diyos hindi para maging talunan ng kaaway. You have been chosen to become victorious, para magtagumpay, para magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kailangan ating ialay ang ating mga buhay sa mahal na Panginoon. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Can you read? Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Miwalay ka talaga. Dahil you are sanctified. Hiniwalay ka sa sanlibutan. Inihiwalay sa kasalanan sa sanlibutan. Sa corruption ng sanlibutan. Sa kasamaan ng sanlibutan. Hiniwalay tayo ng Diyos. Bagamat nandito tayo sa sanlibutan, pero ang buhay mo hiwalay sa sanlibutan. Amen? We are commanded not to conform to this world. Huwag daw tayo makiayon sa sanlibutan. Kung sa sanlibutan nagmumura, anak ka ng Diyos, hindi ka magmumura. Amen? Kung saan banal ka sa labas at saka sa loob. In and out. Amen? Praise the Lord. Tinawag na tayo. Hiniwalay tayo. Kailangan marunong ka tumanggi sa mga alok ng sanlibutan. Ilapit ba ni Ivan, nag-testify na ba? Laking pera, inaalok.
Pero dahil hindi kalooban ng Diyos, mas tiniis yung di bali kaunti, basta ayon sa kalooban ng ating malapit. Yan ang wise. Amen? Yan ang matalinong anak ng Diyos. Hindi natin pinagpapalit ang ating kaugnayan, relasyon sa malapinon, sa mga bagay na pansamantala sa mundo. Dahil tayo hiniwalay sa mundo na ito. Hindi po masama. May mag-alok sino magandang halaga, pagpapala, maganda yan. Pero siguraduhin lang natin na yan ay galing sa malinis na paraan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nung wala tayong naapakan na karapatan, wala tayong sinisirang buhay ng iba. Pag may dumating siya pagpapala at yan ay malinis, wala ka na garabyado, pasalamatan mo, galing sa Diyos yan. Marami nga na tinanggap ka, pero marami na mapahamak. Di ba? Katulad yung nangyari sa Leyte, just recently. Ang dami namatay sa mga landslide, sa baha. Anong dahilan? Mga kurap na mga tao doon sa lugar na yon. Tinake advantage of the innocence of the ordinary people in our country. Nagsamantala nila ang pagka-inosente ng mga taong taga-bukid. They cut the trees illegally. Yan, masama yan. Nagkamal ka ng maraming salapi, ngunit marami ka nagrapyado na buhay. Hindi ikaw yan, demonyo yan. Pero dito, sa tunay na anak ng Diyos, inamahal, di bali na, piso-piso, basta ikaw, taga langit, magpamana, na buhay, na wala ka. Amen? Do not love the material things of this world. Hindi galit ang Diyos sa material. Gusto niya, pagpapalain ka, pero galing sa malinis. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pinagpawisan mo. Amen? Nagtyaga ka, nagtiis ka na maraming pagsubok, na maraming taon. Mahal, katulad ng mga pastor, for how many years, walang pagkain, wala lahat. Pero nagtiis, nagpatuloy. Kaya ngayon, inaani ang pagpapala galing sa Diyos sa buhay. Yan ang pagpapala galing sa malapinon. Pinagtiisan mo, naghintay ka. Amen? Kung huwag kayo magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago na inyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Ba't iba na yung mind natin eh? Iba yung mindset natin. Di tayo nakikiayon sa mundo. Ano sabi dyan? James chapter 4, verse 4. Santiago 4:4. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Santiago, Kapitulo 4, may talatang 4. Kayong mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pag-ibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Sino man nga ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman ang pakipagkaibigan sa libutan ay pakipag-away sa Diyos? Ang tawag pala sa pakipagkaibigan mo sa libutan, pangangalunya pala ang tawag doon. Isa sa essence ng adultery ay yung nakipagkaibigan ka sa salibutan, nakipagkaibigan ka. You love the world. That is pangangalunya sa harapan ng Diyos. Dahil you are married. Sino ang pinakasalan mo sa harapan ng Diyos? Nakilala mo siya? Si Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoon. You're married to our Lord Jesus Christ. Amen? Kung iniibig mo sa libutan, sa paningin ng Diyos, nangangalunya ka sa Kanya. Dapat isa lang iniibig mo. Ang ating mahal na Panginoon lang. Siya lang ang iniibig. Amen? Lahat.
Pati mukha mo, pati buhok mo, pati dito, tinuro lahat natin, mga pastor. Tinuro lahat, beloved Mama dear. Tinuro lahat. Paano makasama sa rapture? Paano iligtas ka sa lahat na masama sa mundo na ito? Tinuro, pati buhok, pati suot, lahat. Dahil sabi ng Biblia, huwag kang makiayon sa sanlibutan. Sanlibutan, ang nagsuot, walang kabanalan. Mahalay nakasuotan. Pero dito, tinuro lahat. Bakit? Hindi ka taga-mundo. You are separated from the world. Amen? Hindi ba ganinyo nalalaman ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Paano minamahal? Nakakatakot yan. Pagkaibigan pala sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos. Paano makipagkaibigan sa libutan? Paano? Yung isip natin, pareho ng mga taong walang Kristo. Di ba? Yung ating ginagawa, yung ating kilos, yung ating kasuotan, pareho sa mga sanlibutan. Ang tawag po dyan, pakipagkaibigan sa sanlibutan. Pero, tayo na, tinawag ng Panginoon mula sa sanlibutan, kailangan natin hiwalayan yung mga bagay na yan sapagkat yan ay pakipag-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Pag kaibigan tayo ng sanlibutan, kaaway tayo ng Diyos. Kaya, ang paglingkod sa mga Panginoon, may mamili ka. Who do you follow? Sanlibutan ba o Diyos? May pipiliin ka. Inuhal. Ang ating buhay dito, puno ng mga desisyon. Di ba mahirap ang iyong pipiliin na desisyon? Basta ayon sa kanyang kalooban, sa bandang huli, ikaw ang magtatagumpay. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang paglilingkod talaga sa mahal na Panginoon, tago sa puso. Tago sa puso. May nakakita, wala. You're doing the will of God. From the heart. Amen? Alala ko nung mga bata pa kami sa pastoral house. Way back 1983, 84. Laging tinuturo yan, ate mga pastor. Every week may meeting kami. Tuwang-tuwa kami no pag may meeting, minamahal. Alam mo bakit? Ang dami mong makukuha na wisdom galing sa man of God. Amen? Kaya, kung sino ang kasama mo, magiging yun ka. Palakpakan natin, malapay, no? Magiging kahawig ka kung sino ang lagi mong naririnig. Kung sino nakakasama mo. Kaya, do not be a friend of the world. Pwede ka makipagkaibigan sa libutan, pero do not succumb to their way of life. Huwag na huwag ka makiayon sa kanilang gawa. Dapat hindi tayo nahawaan ng sanlibutan. Dapat tayo ang humahawa sa mga taong nasa sanlibutan. Paano ka di mahawaan? Share the word of God. Amen? And I say, praise the Lord. Tuwan-tuwa kami pag may meeting. Every Monday noong araw. Bakit? Pagtuturo natin mga pastor, dahil Mama dear, talagang, ang paglilingkod sa mga Pinoon, sabi nila, may nakakita sa inyo, wala. Gagawin ninyo, ano ang kalooban ng Diyos na buhay. Amen? Hindi pa kitang tao na paglilingkod. Amen? Siyempre, di may iwasan. May mga bagong mga worker, iba. Pag andyan natin mga pastor, dahil Mama dear, pag andyan sila, grabe, sisipag. Kahit walang basura, biglang mag-awalis. Oh, andyan mga pastor, bigla lalabas ba na pastor, after mag-morning prayer, lalabas yun. Ala pastor, bata pa kami. Biglang may nakita akong kasama. Siyempre, mga immature pa, iba. Nakita si mga pastor na umiikot-ikot siya doon sa may ground ng pastoral house.
Biglang kinuha yung walis, nagwalis. Pero nakita ko, wala naman, basura. Malinis na may lugar, bakit biglang nagwalis? Kita ko yung mukha mga pastor. Natatawa o hindi na maintindihan. Nahalata ko, sabi ko. Talaga. Hindi ganyan ang paglilingkod. Hindi pakitang tao. Malabayan natin, malabayan natin. Amen? Pag dyan siya mga pastor, grabe. Pagpuri kami noong araw. Ito, kwento lamang. Iyan ay karanasan lamang ng, siyempre, dumaraan tayo sa ganyan. Simula tayo sa, kung ba si estudyante, simula sa kinder, di ba? So, natututo, unti-unti natututo. Pag yan sinama na pa sa drama din, grabe, nakaluhod talaga. Pero wala sila, wala eh. Di mo makita kung nasaan eh. Wala sa praising area eh. Pero yan sinama na pastor, grabe, nakaluhod. Mas malaga sa harap ng Panginoon, yung pribadong ginagawa natin. Mas importante sa Kanya yan. Amen? Paano malalaman ng Kristiyano ay totoo, hindi ba kitang tao na paglilingkod? Mayroon siyang kapangyarihan sa kanyang buhay. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan ang basihan. Pag ang Kristiyano tapat sa Diyos, sinamahal, sumasama sa Kanya ang power ng ating malapit. Diba? So, praise the Lord. Kaya hindi talaga pakita ang paglilingkod natin. Hindi pakita sa tao. Ano sabi dyan sa banal na kasulatan? Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, Yes. talata 6. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Pag ganyan ang paglilingkod ng isang Kristiyano, nagbibigay lugod ka sa tao, wala ka lang reward sa mga Pinoon. Bakit? Yung reward mo, yung na-please mo yung ibang tao. Napaluguran mo ng tao. So yun ang bayad mo. Yan ang sinasabi ng sulatan. Kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ang importante, yung pribado mong buhay, yan ang sukatan. Diyan ka sinusukat ng Diyos. Marami kasi nagsisikap. Many strive the approval of men. Huwag mong pagsumikapan, aprobado ka sa tao. Ang pagsumikapan natin, yung aprobado ka sa harapan ng Diyos. Yan ang malaga. Yan ang tinitingnan ng Diyos. Yung aprobado ka. Di bali di ka aprobahan ng iba. Basta sa Diyos aprobado ka. Ikaw ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ganyan mga prophet nung araw sa Biblia. Mga prophet, maraming galit sa kanila. Because, why? Bakit sila galit yung mga tao sa mga prophet? Inuusig yung mga prophet nung araw. Because the prophets in the Old Testament do not want to please people. Ayaw na magpalugod sa tao. Sinasabi nila ang kalooban ng Diyos no matter what. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sinasabi ang kalooban ng Diyos. Kahit sino pa ang magagalit. Yan ang hinahanap ng Diyos. Even in our time, yan ang hinahanap. Dahil sa panahon ng huling panahon, usigin ng mga Kristiyano. Alokin ka ng mga bagay na material sa mundo na ito. Para sumunod ka sa mga gawa ng kadiliman. Pero, dahil natuto ka na, nung unang panahon pa, natuto ka na ng paglilingkod, hindi sa tao, hindi sa mga bagay sa mundo, ang paglilingkod,
matuwid ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi ang panlilingkod sa paningin, sabi ng Biblia, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus, gaya ng alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Malalaman mo ang isang Kristiyano ay sa pribadong buhay niya, siya namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Because he has the power in him. Malakpakan natin, malapeno. Di ba? Nasaan yan? Yung power. Nandito kasi kayo'y totoo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung genuine ang iyong pagsunod. May nakakita, wala. Hindi ka nagpapalugod sa kanino man. You have the power and you sasama sa iyo. Kahit saan ka nandoon, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon Jesus. Iingatan ka. Amen? Ililigtas ka sa masama. Because in the last days, the Antichrist will force everyone to worship Him. Lahat, pipilitin ng Antikristo sa huling panahon, lahat ng tao, para sumunod sa Kanya. Kung malit na pagsubok, nang lilingkod tayo, malit na pagsubok, hindi natin napagtagumpayan. Paano mapagtagumpayan yung huling pagsubok sa mundo? Na lahat ng tao pipilitin para lumuhod sa Antikristo. Lumuhod kay Satanas through the Antichrist. Kaya nga, nung araw, inamahan, hindi wise. Maraming mga matatalinong presidente na dumaan sa Pilipinas. Kilala niya, isa sa pinakamatalino, di ba? Alam niyo na yun. Kung sino ang pinakamatalino na presidente. At that time, before the EDSA revolution. Napaka-bright. Kahit ako, tangahaga ako sa karunungan. Pag narinig ko how he speaks. Sinusulatan natin mga pastor ng araw, yung presidente. Pero, hindi pinapansin ating mga pastor. Hindi pinapansin. Sayang yung talino, minamahal. Kaya totoong Biblia, the wisdom of this world is foolishness with God. Kamang-mangan lamang sa Diyos ang karunungan ng mga tao sa mundo. Sinusulatan, siguro, hindi, in-ignore lang, wala talaga sumasagot. Ano nangyari? Nasira siya at siya ay tinanggal dito sa bansa natin. Pero kung siya ay tumalima sa panawagan ng man of God, hindi siya matatanggal at gagamitin siya ng Diyos para maraming tao ang umasenso at umangat ang buhay sa bansa natin. Malakpakan natin, malapay no. Kaya, sumagot, huli na. Sumagot sa pero huli na. Kinuha na siya doon ng sasakyan, dinala sa ibang bansa. Parang kinidnap na siya ng mga, alam niyo na. Pero, saka lang siya tumawag, pero it's too late. Sabi naman na pastor, sayang. Kaya nga, yan dapat ang hanapin ng mga leader, mga presidente, mga leader sa ano-anumang sektor ng lipunan. Hanapin mo, sino yung sincero na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil asset yan. Asset mo yan. Amen? Nabasa po, Lord. Kita mo si Potiphar sa Biblia? Para masyadong matining yung sound natin. Pakibawasan yung tining. Nilagay yung bass. Si Potiphar sa Biblia, pati si King Pharaoh of Egypt, nung makita si Joseph na suma sa kanyang Diyos. Joseph has the wisdom of God. Yung power ng Diyos sa kanya. Kahit unbeliever sila, kanyang kinuha si Joseph. Yan ang mga wise. Kinuha, bakit? Alam nila na yan ay magiging asset sa kanilang kaharian at ulad ang kanilang kaharian. Amen? Ito mga leader natin, narinig nila, grabe himala. Grabe mga tao nagbago, mga rebelde nagbago, mga tao gumaling sa mga cancer. Inignore nila, ating mga pastor. So,
Dapat, yun ang abangan mo pag you're a leader. Look for people who has the talent, who has the gift of God, para maging asset mo, para ang iyong kaharian ay uunlad at ikaw ay maligtas at magmana ng buhay na wala hanggan. That is one of the principles of the Word of God. Tingnan mo si King Saul sa Biblia. King Saul, the book of 1 Samuel chapter 14 verse 52. Ito hari ng Israel, si Haring Saul. Anong ugali niya? Dapat, although si King Saul, bandang huli, nawala sa Diyos, pero nung una, yung siya'y matuwid pa, mayroon siyang karakter na napakaganda. 1 Samuel chapter 14 verse 52, kindly read. Dito po sa unang Samuel, kabanatang 14, ang talata ay 52. At nagkaroon ng mahigpit na pagbabaka laban sa mga Pilisteo, sa lahat ng mga araw ni Saul, at sa mga tuwing nakakakita si Saul ng sinumang makapangyarihang lalaki o sinumang matapang na lalaki ay kanyang ipinagsasama. Palapakan natin, di ba? Yung hari si Saul, pag may nakita siyang valiant, ayan, makapangyarihang lalaki, ibig sabihin, matapang, matuwid, kinukuha niya. For what purpose? Para ang kayang kingdom lalong ma-establish. Palapakan natin, malapakan natin. Amen? Ayaw ko, maraming leader na hindi ganyan ang mind. Siguro, hindi sila nagbabasa ng Word of God. If you're a leader, look for people who has the gift of God, who has the wisdom, the talent, the courage, na magsunod sa wala ng Diyos. Dahil pag kinuha mo yan, your kingdom will be established more and more. Palapakan natin, malapakan natin. Amen? Yan ang purpose ng Diyos. Kaya nagbibigay siya ng mga kaloob, mga gifts sa mga Christians para maging kabahagi, whether in the secular government or in the spiritual government. Ano sabi ng Biblia sa Proverbs? Pag nilagay mo ang masama sa authority, maraming maghihirap, maraming maghinagpis. Pero pag ang matuwid na sa otoridad, maraming magsasaya. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Maraming mga leaders na they ignore the operation of God. Marami silang insecurity. Inugnore nila yung operation ng Diyos. Kaya ang Diyos nagbibigay ng mga talents sa kanyang mga anak para sa kingdom. Para ang karyan niya lalo mag-flourish at marami maligtas, maraming signs and wonders at mga Kristiyano maging matibay para pagbalik ng Diyos kasama sila sa pagdagit ng mga banal. Si Saul, pag may nakita siyang valiant soldier, kinukuha niya agad yan. Kanya sina David. Ito, bakit ang USA naging superpower nation? Bakit naging superpower ang Amerika? Kahit hindi ka Amerikano, kahit hindi ka kano, pag may nakita, may talent ka, kukunin ka nila, babayaran ka kahit magkano gusto mo. Para umudla ka ng bansa. Ganyan ang ugali ng Amerikano. Kaya sila, kahit Pilipino ka, kahit Spanish ka, kahit anong nationality ka, kahit di ka kano, basta may talent ka, babayaran ka, kukunin ka. Kaya sila naging superpower. Amen? Praise the Lord! Dapat ganyan ang mga mind ng mga leader. Both in the secular and the spiritual. Ito yung bansa natin. Mahal na mahal natin ang bansa natin. Dito tayo pinanganak. Pero marami tayong ugali na nakuha natin sa mga Espanyol. Ano ugali ng Espanyol? 333 years. Sinakop tayo ng mga Espanyol. Ano sa may masama ugali na nakuha natin ng mga Espanyol? Masama ugali na nakuha natin. Kaya ang bagal na pag-unlad natin. We are full of envy and insecurity. Si Rizal, nakita mo kasi sila, napakatalino, pinatay. Ha? Maraming mga inventor dito ang gagaling. Hindi sinesuportahan. Kaya, kulilat. Pero may na mga
may wisdom, kinukuha yung may talent. Anong nangyari? They became superpower nations. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yeah, isa sa marami mga bansa na member ng third world countries. When sinabing third world countries, mga mahihirap na bansa. Ang tawag dyan, third world countries. Kasama dyan ang Philippines. May nakarating sa akin na balita, Cambodia. May nagkwento sa akin, sabi sa akin, alam mo ba yung government sa Cambodia? Sabi ko, bakit? Cambodia is one of the poorest country in the world. Pinakamahirap, isa sa mga napakababa, below poverty line. Sabi doon, ang presidente roon, hindi kumukuha ng mga magagaling na mga tao. Kinukuha niya puro mga, kumbaga sa kwentong kutsero, mga tambay lang kinukuha. Kinukuha niya tambay, gagawing general, gagawing ganito, gagawing kabinete, pero mga tambay lang. Kaya nangyari? Wala. So the lesson is very clear, di ba? If you're a leader, look to anyone who would become assets to your kingdom para sa iyong leadership. If you're a good leader, katulad ni Moses, a good leader, you will motivate those who are the gifts. May mga talents, dito sa libutan o Kristiyano, hanapin nyo may mga talent. Lahat naman ng Kristiyano may talent. Kung may nakita kang talent, i-enhance mo para ang iyong leadership, ay iyong kingdom, ay iyong kaharian, lalong itataas ng ating Diyos na buhay. Kaya, lahat ng mga bansa na ang kanilang mind ay ganon, nung hindi sila, ang kanilang mind, hindi nila appreciate. They don't appreciate those who have wisdom. Alam mo bakit? Meron sila insecurity. Takot sila, baka ganito. Pero sa Biblia, basta ang hinahanap po, for the glory of God, for the establishment of the kingdom of Jesus Christ, lalo kang pagpapalain, lalong hahaba ang pagiging leader mo. Bakit? You respect the gifts of God that was distributed to many Christians. Salamat sa mga Panginoon. Dito, tinuro natin mga pastor. Kahit mga bata pa kami ng araw, pinagtsagaan kami, turuan kami na maglingkod, maghanap kayo. Piliin ninyo sino magagamit sa gawain ng Diyos. Turuan ninyo mabuti sapagkat napakalawak buong mundo ang gawain ng ating mga Panginoon. At every one of us has a talent. Iba-iba lang ang talento mark ng Diyos. Pero bawat Kristiyano, sabi sa Biblia, ay may talentong binigay ang ating malapeno. Kawawa yung Cambodia. Iba yung mind ng kanilang presidente. Kaya kawawa, naghihirap yung mga tao. Kawawa yung mga tao. Hindi umuunlad. Pero kung kukuha sa ng mga tao na mga honest, at matatapat, at nagsumikap para magkaroon ng karunungan, wisdom, then his administration will flourish. Ganon din sa spiritual. Bakit nag-flourish ang Jesus Miracle Crusade? Dahil mga pastor, pag may nakita na may talent ka, lalo kang ipapanalangin na paragdagan pa ang talent mo para magamit ka ng tuluyan, ng husto sa gawain ng ating manaper. Amen? Kaya, puri natin malapin ni Jesus, minamahal. Matthew, last verse na. Wala na tayong oras. Matthew chapter 6, verse 16 up to 18. Hindi natin nabasa yung natatalata. Pero anyway, tuloy natin sa... Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo Kapitulo 6, may talatang 16 hanggang 18. Ganito po sinasabi. Bukod dito, pagka kayo mga nangagayono ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may papanglaw na mukha sapagkat kanilang pinagsasama ang mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangagayono. At totohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila sa kanila yung ganti. At dapat ikaw sa pag-ayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo.
at langisan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ang ama mo na nasa lihim at ang ama mo na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Masabi dyan, sa 16, sa isay natin. Bukod dito, pagka kayo nagagayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinapasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangagayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. 6:17. Tatapos, ikaw, sa pagayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. 18. Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-ayuno, kundi ng ama mo na sa lihim at ang ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Palapakan natin, malapeno. Dapat ganyan. Dapat ganyan ang paglilingkod natin. Amen? Hindi nagpapakita. Masigasig lamang pag nakikita ng iba. Masigasig lamang pag mayroon nakakita ng mga leader. Pero sa Biblia, hindi tayo napapakita sa tao. Ang Diyos ang gaganti sa iyo. Hallelujah! Pag pinuri ka ng isang tao, dahil sa nagpakita ka, yun ang reward mo. Wala na tayong hintayin na gantimpala galing sa malapit. Bakit? Yung papuri nila, yun na yun. Yung appreciate ka, yun na yun. Pero pag ang paglilingkod mo, wala kang pakialam, may makakita, wala. Sa Diyos ka nagpapakita, ang Diyos ang gaganti sa iyo. Hallelujah! Amen! Kaya pinagpala tayo dito. Dito ang mga Christians, mga preachers, pag nagpupuri, talagang, sa Diyos talaga. Pag lumuhod, pag sumamba, may nakakita, wala. Para sa Diyos. Kaya nandito, kasama natin ang power ng ating mahal na Panginoon. Pag ganyan paglilingkod natin, sabi naman ng pastor sa amin, pag ganyan paglilingkod mo, yung nagpapalugod ka sa Diyos, hindi sa amin. Kasama mo ang power ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayo na mahal. We are in the end times. Nasa huling panahon na po tayo talaga. Talagang, kumbaga sa liligligin ang mga anak ng Diyos. Liligligin ang iyong panampalataya. Kaya nagpatuto kanina, beloved Sister Jane, di ba? Daya kasi ng kaaway, tuturukan lahat ng tao. Dadayain ang tao. Baka magsisimula na naman yan sa darating ng mga buwan. Pipilitin lahat. But, ikaw na natuto sa tunay na paglilingkod through the man of God, ating mga pastor, dapat marunong ka tumanggi. Believe in the word of God. Believe your God. Believe the prophet of God. Hindi ka pababayaan, minamahal. Ililigtas ka ng Diyos. Hallelujah! Magkagulong mundo, magutom lahat, pero ikaw na matuwid, hindi ka mababayaan. Plus, may buhay ka pa sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga pagsubok natin, hindi yan ikukumpara, kaya ikumpara sa pagpapala na naghihintay sa atin. Kaya minamahal, pinagpala na tayo na nandito ka. Yung may relasyon ka, sabi niya, Bilal Ivan, yung nakakilala ka, may relasyon sa Malapinon, iyan ang tunay na pinagpala. Hallelujah. Ikaw ang tunay na pinagpala. You are a son of, you are a child of God, and the God of heaven is your Father. Yan ang tunay na pagpapala. Huwag mong ibigin ang mga bagay dito sa sanlibutan. Mahilihis ang mind mo. Hallelujah. Do not love the material things. Love the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pag inibig mo ang Diyos, alam niya anong kailangan mo. Kaya ang isip natin, laging nasa mahal na Panginoon. Bahala sa kailangan natin. Puri natin, malapin habang tayo maawit. Hallelujah. Praise the Lord.
lumakad ka sa iyong matataas na dako. Anong matataas na dako sa Biblia? Your victory. Yung pinili ka, wala kang dungis, yan ang plano ng Diyos. Pinili ka matagumpay. Those are your high places. Iyan ang lakaran mo. Dahil yan ang programa ng Diyos para sa ating lahat na tinawag pinili, hindi ka dapat talunan. Tayo dapat ay magtagumpay. Lagi kang tumawag sa Diyos. Sabi natin mga pastor, ang tunay na humility, yung lagi kang nagpupuri. Hindi ka umaasa sa sarili mo. Hindi ka nananalig sa sarili mo. Lagi kang nanalangin, sumasamba, nagpupuri. Ibig sabihin, that is the true humility. You are dependent on the Lord. Dahil alam mo na you are nothing. Amen? Kaya lagi tayong tumawag sa ating mga Pinoon. Habang tayo umawit, tumawag ka at ako'y sasagot sa. Hallelujah. As we sing the song, minsan po natin sambahin ang ating mga baguhan. Come, lumapit ka. Sa mga weekest viewers na ngayon na naka-tune in, lumapit po kayo. Kagaling kayo sa mga sakit ninyo. Lulutasin ang ating mga Pinoy sa mga problema ninyo. Narinig yung mga testimony. Mga problema nila, nilutas ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Habang tayo mawin. Minsan tumarating ang mga pagsubok sa buhay mo. Na parang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin. Ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Si Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay gabi natin ang lumibot sa Panginoon? Sa oras na tayo'y sasagara. Hallelujah. Mawi tayo naman. Paparating na kagipitan sa buhay mo, sa kakapalang tatawa sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may nakatulong sa'yo.
pag-asang kaibigan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Mga pagsubok Mampalataya kayo sa malapinon. Ngayon naman may sakit. May mabigat na problema. Huwag ka mawala ng pag-asa. Believe in the Lord Jesus Christ. tulong sa'yo. Ang iba, si Jesu Cristo. Ang nasabi ng Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka, Yes, at sir. ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Yes, sir. at ako'y Tumawag tayo sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Palagpagan natin ating mga pinisis. Pinagpala tayo. Kahit na may pagsubok sa ating paglilingkod, pero nasumpungan mga katotohanan at pinakilala sa atin na dito may totoong mensahero ang ating Diyos. Walang iba, ating marapastor. Beloved family, na sila ay ginamit ng Diyos para tayo ay kalingain hanggang sa pagbabalik ng ating mga Panginoon. Sama-sama tayo. Walang maiiwan. Nagmamahalan. Wala nang mga problema. Isang araw, pagdagit ng mga Pinoon, maligaya tayo lahat sama-sama, magkakapatid, doon sa piling ng Diyos na buhay. Huwag mong tingnan ang pagsubok mo. Lumakad ka sa matakas na taas ng dako. Tagumpay sa dala. Hallelujah! Praise the Lord!
Sa likod ng mga paghatian mo, tumawag ka. Nandiyan ang mahal na Panginoon. Sasagot sa'yo. Dahil anak ka ng Diyos, pinili ka! Hallelujah! Huwag ka maniwala sa bulong nagkaaway na ganito ka, wala ka. Do not believe. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Napakasarap magpuri at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Meron kang kapayapaan, wala kang takot. Ikaw hindi kukulangin, hindi ka pababayaan, dahil tunay ka na anak ng Diyos. Hallelujah! Pag nandito ka sa tunay na gawain, ikaw ay tunay na pinili. Ngunit hindi natatapos yan. Kailangan mo magsumikap. Umiwas ka sa masama. Layuan mo ang hindi kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa mga baguhan, bago tayo manalangin, marami tayong mga baguhan na nandito kasama natin ngayon. Hallelujah! Inibig kayo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi po kayong may gusto kahit nandito kayo, kaya nandito kayo ngayon. Ang mahal na Panginoon Jesus, ang may gusto kaya kayo nandito. Siyang tumawag sa inyo para dalhin kayo sa totoong gawain, para pagpapalain ka at magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan. Gusto mo maligtas sa COVID-19, sa Omicron, sa mga pandaraya ng Antikristo sa huling panahon? Gusto maligtas? Isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ibig sabihin ng Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos sa langit, our Lord Jesus Christ, na hindi nakikita, nagkatawang tao, nilibing, namatay sa krus, binuhos sa kanyang dugo na banal, nilibing at muling nabuhay para iligtas tayo mula sa kasalanan, mula sa apoy ng impyerno, mula sa mga salot sa mundo. Yan po ang gospel. Jesus Christ died and was buried and rose again the third day. Pag naniwala ka dyan, pinagpala ka. Pag naniwala ka, katapos yan, kailangan mo magsisi. Magsisisi po ay paglayo sa kasalanan. Paghiwalay sa kasalanan. Ikatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag-ahon mo, pag-bautismo kayo, may sakit kayo ngayon. Bautismo kayo mamaya, pag-ahon nyo, magaling na kayo. Amen? Nanay Cristeta Soto, nandyan ba? Nanay Cristeta? Pinagaling? Wala? Oo. May pinuntahan yata. Pero nung overnight, kasama natin si Nanay Cristeta na hindi nakakalakad, may bris na bakal. Pag bautismo dito, pinagaling agad ng ating mahal na Panginoon Jesus. Jesus, the greatest healer. Kalooban naman pinong gagaling ka. Yan ang kanyang kalooban. Kalooban niya, pagpapalain ka. Kalooban ng Diyos, pupunta ka sa langit. Pero ang kaaway, pipigilan ka. Pero lumaban ka para matama mo ang tagumpay ng mahal na Panginoon na bibigay sa'yo. So, bautismo sa tubig, katlo, kapat, tanging magbala Espiritu. Taas mong kamay sa mga baguhan, sa mga, the first time they had nakatune in sa gawain ng mahal na Panginoon, sundin po yung panalangin ito galing sa puso ninyo para maliligtas po kayo. Hallelujah. Dakila nga mo sa langit. Ako po naniniwala na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming mahal na Panginoon Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay, alang-alang sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa akong kasalanan. Mula na pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Linisin po ninyo, mahal na Panginoon Jesus, sa aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan yung balang na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at hari na aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samudalangin. Amen and amen and amen. Yes, mahal na Panginoon po. So, nang dalangin namin ginagala, mahal na Pastor, ang tumanggap siya sa hapon ito, patawarin po kanilang mga kasalanan. Isulat niyo ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas niyo po sila sa kanilang mga pamilya. Save them their family.
Hallelujah, we pray. In Jesus' name. Forgive their sins, O Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. O lahat po may sakit, ilagay mga kamay, lahat na may sakit, manalangin tayo. Kalooban ng malapit ni Jesus, gagaling kayo. Sumampalataya kayo. Buhay ang Diyos, wala imposible sa Kanya. Ngayon din, kaya kayo pangalingin. Manampalataya kayo. Ilagay po ang kamay sa ulo, lahat na may sakit. Ang isang kamay doon sa parte ng karamdaman. Walang sakit, taas ang kamay, may problema kayo, lulutasin ng mahal na Jesus ang mga problema ninyo sa unang panalangin nating mga pastor. Dakilang masalangin sa matamis na pangalan ng pinakamahal na Jesus, sunang dalangin ng pastor. Pagaling mo lahat na may sakit sa hapong ito. May mga problema sa hanap buhay, pananalapi, pagpalain mo sila. Hallelujah. Demon, asapanesos, cancer, leukemia, diabetes, ikaw po magpagaling. Wala imposible sa iyo. In Jesus' name. Sa mga latay, kami pinagaling mo. In Jesus' name. Tagapin mo kagalingan. Sa karamdaman sa Panginoon Jesus, kami sinasaway. Lahat gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, demonyo ng psoriasis, pakahirapan. Lumayas ka ngayon din sa mga anak ng Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Demons of sickness, I command you. In Jesus' name. Kasaw. In Jesus' name. Be healed. Be healed. In the name of Jesus. Problem be solved. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Magpasalamat tayo. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Sinagot tayo malakas sa tumbis. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you naman, baka because sa inyong mga puan, yung mga baguhan, huwag po kayong uuwi na hindi kayong mabautismo para makompleto ang inyong kagalingan, minamahal. Puri natin mga Pinoon. After ng closing prayer, Finest Generation Choir, huwag mo na uwi, may meeting tayo, mga 10 minutes, mga lahat ng member ng Finest Generation Choir. Finest Generation Choir, wala mo na uwi after ng closing prayer. May meeting tayo, mga 10 minutes lang. Minamahal, hindi ko alam, alas 5 na pala. Marami kasi nag-testify, di ba? Kaya medyo ginawa tayo ng hapon. Inabutan tayo ng hapon. Supposedly, 3 o'clock o 4, tapos na tayo. Kaso ang dami nag-testify kanina. Medyo mahaba mga totoo. Pero walang problema dahil ang gaganda ng mga patotoo na binigay ng ating mahal na pena. Ang gawain natin dito tuloy-tuloy every Wednesday, Friday, and Sunday. May gawain din po tayo ngayon sa San Ildefonso kasabay. Kaya wala ibang mga kasama natin, nandun sa Ildefonso. Kaya, pag wala mabigat tayo dahilan, huwag po kayo absent dahil babalik ang malapit ni Jesus during gawain. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ang sinasabi ng mga pastor. Gawain talaga sa babalik. Kaya, pag gawain, kung maaari talaga, walang absent. Pilitin talaga natin. Purihin natin ang malapit ni Jesus. Kaya, tuloy-tuloy ating webcast, live webcast, tuloy-tuloy po yan. Sunday, Friday, and Wednesday. Naman, may pagpapala po dito na announcement. Meron po nagbigay ng $400 para sa ating air condition. Uli natin malapit. Amen. Dahil 3 months natin binabayaran ng aircon, naka 1 month pa lang tayo ng pamabayaran. Meron pang natitira na 2 months. So mas maliit na yung babayaran natin. Nakaraan, nagbayad tayo ng 171,000. Imposible. Dahil wala tayong hawak. Pero, just at the right time, ang Diyos buhay, nag-provide ang ating mga pera. Kaya, huwag ka talaga mag-alinlangan, minamahal. Huwag ka matakot sa mga trials. Magpo-provide ang ating mahal na Jesus. Sumampalataya ka. Amen? Di ba, pinabi si Sister Jane? Di ba rin pa totoo? Hindi ka makakauwi sa Pilipinas dahil wala kang vaccine. Sabi, sa pangalan ni Jesus, makakauwi ako. Yan, dapat ganyan. Pag mayroon negatibo, gantihan mo ng positive. Pagpapalain ka ng ating Diyos. Iupos mo agad. Sabi ng demonyo, maghirap ka. Sabi mo, hindi, pagpapalain ako. Ganyan. Ganyan sa Biblia. Iupos mo, kontrahin mo agad ang gawa ng kaaway. Kunin natin mga Pinoon. May nabigay, God bless you sa ating kapatid. Hindi natin binanggit yung pangalan para lalo pa kayong pagpalain mga Pinoon. $400, magkano yan sa peso? Kasi next month magbabayad naman tayo ng, hindi ako nagkamali, mga 140,000. So 140 na lang. Tapos na tayo sa air condition natin. Purihin natin mga Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang our Lord Jesus Christ is the greatest provider. Hallelujah. Purihin ang ating mga Pinoon. God bless you kapatid sa iyong dinonate na
$400. So magkano yan? Mga 20,000 siguro, hindi ako nagkabali, sa peso. Kaya sa mga inihipo pa dyan, ating mga kapatiran, na mahal, para mabawasan yung mabawasan yung stress ng iba dyan. Ano, nahipo pa kayo dyan, magkaloob kayo para matapos na po natin yan. At hallelujah. Sabi ng Biblia, if you give something to the Lord, then the Lord will give you something. Panabigay ka sa mga Pinoon, magbibigay din sa sayo. Susi kasi yan. Amen? Kaya naman, meron pa po tayong special offering para po, iniipon natin yan para sa ating babayaran na yan, na mahal. At kayo po ang instrumento, mga Pinoon, kahit maliit lang yan, maliit malaki, basta nananampalataya ka, ibabalik sa iyo ng Diyos ng maraming beses. Salutin natin, Brian Leverabed, Brother Romy Villamor, tawagan natin sa ating special offering. Punin natin mga Pilisos. Ngayon po tayo meron po tayo mga dyan, mga offering cloth, minamahal. Hindi naman po yung pilitan, pero sabi ng Biblia, pagsakripisya ng pagbibigyan natin, may kasamang sakripisyo, nakarecord yan sa ating mahal na Panginoon. God bless you po. Tayo, Dopi. Tayo po'y manalangin sa special offering. Opo talagang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Malapinoon sa anong panalangin, ng iyong nalangisan, aming beloved evangelist, Wildy Stad Almeda, Malapinoon. Paspasan mo po ang aming special offering, Malapinoon. Hallelujah. At sa magkakaloob, Malapinoon. Balik mo makalibong beses sa kanila, Malapinoon. At sa mga walang maibigay, Malapinoon. Hallelujah. Pagpalain mo rin po sila, Malapinoon, upang sa susunod na pagbibigayan, sila man po ay makapagkaloob sa iyo. Hallelujah. At sa mga nag-alinlangan, Malapinoon, kausapin mo po ang kanilang mga puso na ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala. Itong aking samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. God bless you, minamahal, pagpalain ka natin walang Pinoon. God bless you so much. Tayo dumako na sa ating pansamantalang pag-iwalay. Tawag natin, beloved, Brother Greg de la Cruz, sa ating closing prayer. Tumayo lang po tayo, minamahal, sa ating pansamantalang pag-iwalay. Puri natin manapit. Amen. The Lord, well, beloved okay. Ay po siya masamang lang sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos na magprayan sa lahat sa Panginoon, malapanginoong Diyos, sa unat palang batastor, malapanginoon. Malapanginoon, maraming pasalamat sa magandang panahon mo pong binigay sa amin. Naidaos po namin na iyong
gawain ng maluhalati, mahal Panginoon. Maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa mga tugtugin, mga awitin, na inalay po na mga awit. Sa araw ito, mahal Panginoon, sa mga pagbibigay sa patotoo, mahal Panginoon, higit sa lahat, mahal Panginoon, sa iyong banal na salita na nila na mga ngaral sa araw na ito, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, kung paano po kami din ako rito naligtas at payapa sa aming pag-uwi, mahal Panginoon. Ipawiin mo po kami ng ligtas at payapa sa mga tahanan, mahal Panginoon. Ito po sa aming panalangin, sa meron ng pangalan ni Jesus. Amen. Finance Choir, may meeting ha? Huwag muna kayo. God bless you, we love you so much. God bless Jesus, love you more.